So, ayun nga guys. Hello guys. Welcome po sa ating live video ngayon. Yes, ngayon, bali maglilinis ako ng pinagkainan namin kasi katapos na namin mag dinner, yes. So, katapos na namin mag kumain nga, nakuwali lang. Sobrang kalat, pero okay lang. Kasi, bilang isang inyong kain talaga natin. Ang ulam namin dun, longganisa. Kanina may salmon, sinigang. Kasi, pinadalhan kami ng aming mama from Ricarte. Hello, shout out mga taga Ricarte dyan. Nandito ako ngayon sa aming bahay dito sa family house. Kailangan ko punta sa kusina para madalat ang ating yung ating basin. Makadami natin yung basin. So, kailangan natin minsan tatahimik ako kasi kailangan mo kasi maya. Grabe na. Grabe na tayo. Ayan. So, makikita nyo ang aming area. Ayan. This is our house. Yes. Sana sa hilo. Yung busy talaga. Ako mga anak dito kasi nasa baba na sa kapitbahay sa kanilang pizza. Lalo si Abby kasi pinagdahan siya ngayon. Kain tayo. Ang galis
Sarap. Ang sarap. Wala tayong pagkakakaan. Gusto na lahat. Anong pagkain mo na? No more. Dog namin. Dog. Kalat. Kalat dito. Pero, so, ito yung aking ay. So, maliwanag dito. Yes. Other mind. Ngayon, nanay tayo. Nanay at home. Working mom at home. Guys, I'm working mom. Okay, so share ko sa inyo na honestly, syempre, especially sa mga nanay na nagtatrabaho din. Grabe no, grabe yung hirap na you need to sacrifice every day. Hindi sila makasama. Just to help or just to provide half of their expenses pagdating sa mga bata, di ba? So, ayun. So, yung half of their expenses, ano to provide is ako. Kasi nga, hindi rin ako sanay na wala akong work bilang isang babae. Kasi, ang hirap pag umasa ka lang sa asawa mo, gawa ng hindi naman talaga tayo ganun kayo. Hindi naman talaga tayo mayaman. Hindi tayo mayaman. Na kada feeling mo ng pagkain na gusto mo ganito is mabibili ng asawa mo agad. Siyempre, masipag din naman yung aking partner and he has his salary din. Yung salary naman niya is actually kaya naman din to provide the necessities of my kids. Pero yung sa akin is as
sa partner pala. Yes. And kung dadagdag pa ako sa kanya, nakakaawa naman, diba? Pero kung kakayanin naman daw is kakayanin niya. Pero syempre, mahirap makipagsapalaran. Mahirap magsugal na, yes, tigil ka na kasi mahirap. Ay, kasi kailangan mo din kumbaga, hindi pwede lahat na lang ng salary. I'm sorry. Hindi pwedeng lahat ng salary niya is kukunin mo sa hindi lahat ng expenses mo is kukunin mo sa salary. Kasi kaya mo naman din kaya mo naman magbigay ng tulong, kaya mo naman pakihati, diba? Magtumulong sa kanya, diba? So bilang isang nanay, we should have our own strategies. Maswerte talaga yung mga nanay na nasa bahay lang. Pero syempre, maswerte din naman ang mga nanay na working kasi meron din sila sariling income. Kasi mostly sa mga nanay na nasa bahay is sobrang depressed din kasi nga isipin nila yung pang-araw-araw, diba? Para minsan iniisip din nila na parang wala na silang naitulong, pero hindi Sa totoo lang, ang mga nanay na nasa bahay is mas pagod pa sa mga hindi ko masabi mas pagod. They are equal din pagod. Pero yung mga nanay na nasa bahay is paulit-ulit. Wala siyang social life, walang tawag dito, walang gala ba, walang labas. Kung gagala man siguro maswerte na talaga yung mga nasa, alam niyo na, yung high bracket salary yung mister nila, kasi siguro nagagala yung mga misis nila weekly, every other day, minsan mostly every day, diba? Pero yung mga nasa low bracket or the middle bracket na ang kumbaga payak lang na pamumuhay is syempre tawag dito, iisipin muna nila yung yung income nila is sasapat ba for the food, diba? Rather than kumbaga mas sasapat ba sa pang-araw-araw tulad ng baon ng mga bata, yan. So medyo nakakapagod din naman talaga sa nanay naman na working. Is pagod din tayo kasi sa biyahe, tapos pag-uwi sa bahay, mag-aalaga pa ng mga bata, diba? Tapos sa office, lonely ka kasi lonely and worry kasi isipin mo na kayang ginagawa ng mga anak ko, diba? Ano kayang ginagawa ng mga bata, diba? Pero on the other side, pag sumasahod ka na, umbaga yung worries mo and loneliness mo, pag naigala mo na sila, nabigay mo na yung kailangan nila, nabili mo na nag-grocery mo na, tapos naigala mo na sa mall, diba? So yung nabilhan mo na ng mga gusto ng food like Jollibee or McDonald's, minsan lang naman is masaya ka na, kumbaga na fulfill naman. Pero syempre darating na naman din yung loneliness, ulit din, katulad ng mga nanay na nasa bahay, yung feeling ng isang working mom. Bakit? Kasi nagkakaroon din kami ng anxiety kasi minsan gusto rin namin silang makasama, gusto rin namin magkaroon din ng bonding with the kids, gusto rin bilang isang working mom na nasa bahay din, kasi syempre gusto rin namin maalagaan yung mga bata, kaso wala nga kaming chance, wala rin kaming other choice na sige, pwede ka namang wag nang mag-work. Kasi hindi kasi yung pamumuhay nga lang natin is napakapayak lang. Yes. Kailangan ng
more income more than sa, hindi naman siguro whole ng income ko ang kailangan ng aking partner. Maybe the 1/4. Yung akin nga lang. Kasi syempre, nahiya din ako, di ba? Bilang isang babae. Lalo na, nag-work ka noon, tapos bigla kang titigil. Ayun. So, gusto ko rin, honestly, maging maging housewife, plain housewife, but, lucky choice. I need to work. Yes. So, napakaswerte rin pala ko. Sa office naman is, actually, ang trabaho ko naman doon is more on computer, more on clerical, kaya medyo hindi naman tayo ganun kapagod sa physical, mental ang pagod namin. Kasi kailangan namin isipin lahat. Kailangan namin ang tawag dito, kailangan namin i-balance ang lahat. Then, kapag hindi kami syempre, yung utak namin, especially sa mga month-end reports, yun. So, ayun, especially sa mga month-end reports, doon kami nahirapan, di ba? Tapos, sobrang struggle, syempre. Gusto na namin umuwi, pero kailangan. So, ngayon, bale, ang pinaka nakakapagod lang kasi na part bilang isang working mom is yung galing ka na nga sa work, tapos mag-aalaga ka pa ng bata. Kasi syempre yung nag-aalaga, pagod na din. Kailangan din nila ng pahinga. Bale, nag-aalaga lang ng aking mga anak ay ang kanilang lolo at lola. Yes, so kailangan na rin ng pahinga ng mga matatanda. Kaya, dapat talaga na ikaw bilang isang nanay, ikaw mag-aalaga sa kanila pag after ng work. So, minsan, nagkaroon lang talaga ako ng struggle pagdating sa pag-aalaga. Syempre, nung baby pa yung as in, hindi pa talaga siya nakakatayo kasi kailangan ko siyang buhatin eh. Kailangan kahit pagod na ako. Kailangan ko na siyang asikasuhin. Kasi yun naman yung time ko bilang isang ina eh. From 5 p.m. onwards, that is my duty as a mom na once may mangyari sa bata, yun ang magiging anxiety mo or worries mo sa office, diba? So, pag nagkakasakit, yun. Kaya ang hirap-hirap. Pero, ayun. Sa awa ng Diyos, lumalaki na sila and hindi na nagkakasakit. Kaya, thank you Lord talaga kapag talaga wala akong nararamdamang problema, may problema ako pero hindi ko na lang siya iniinda. Kapag hindi ko na iniinda masyado yung problema. Yan. So, kaya salamat talaga. Sobrang yun lang. Bali, ang hirap i-explain kasi ayoko magkaroon ng bias explanation pagdating sa working mom and housewife ba? Plain housewife mom. Kasi yung load ng pagod, yung load ng stress, yung load kasi hindi mo masabi. Yung minsan, iniisip ng mga working mom na sana nasa bahay na lang ako kasi naalagaan ko yung mga bata, diba? Pero, yung mga nanay naman at home or yung mga plain housewife mom, sila naman, sinasabi naman nila na sana may work na lang ako para makatulong ako sa mister ko sa provide, di ba? Provision for money or finances. Kasi nakakaawa naman siya na lang palagi nag-work for us, di ba?
So, wag nating husgahan both side kasi mahirap talaga bilang isang ina, mahirap bilang isang nanay. Gawa ng lahat iisipin mo. Lahat, titingnan mo yung aspeto eh. Hindi yan, porket nag-work siya, diba? Porket nag-work siya, akala mo okay sila, diba? Yung isa na, porket nasa bayan lang siya, akala mo okay sila. So, magkakaroon tayo na lang dapat ng understanding, especially sa working and plain housewife na. Yes. So, wait lang ha. Wait lang guys. Ayun. I'll check kung may tao sa labas. Kasi kanina pa tunog na tunog yung gate. Baka biglang may pumasok na. Tapos nakafocus ako sa video. Ayun. So, siguro tip ko na lang din bilang isang nanay saka working mom, we need to become more considerate and sensitive, especially sa dalawang estado ng buhay ng mga nanay. Yung working mom and work at home mom. Diba? Working at office mom and or working in the company mom at working at home. So, we need to become more considerate and understanding kasi yung depression kasi is nanggagaling sa loneliness, di ba? Pag feeling nila is mag-isa lang sila, wala silang katuwang. Feeling ng mga nanay na they are not parang hindi sila kapakinabang ganun. Wala silang silbi, yan. Wala silang kwenta, yun yung word na wala silang, kaya we need to consider our moms or mommies na may problema sa hindi naman may problema, may pinagdaraanan pagdating sa bahay, sa trabaho. So ang mangyayari na lang din sa atin is we need to give them so, ayun ulit. May umakyat ng aking pamangkin. Ayan. So, ayun. So, i-ano na lang din natin talaga. I-end na lang natin tong video na to na may maganda tayong may maganda tayong impression na sa mga nanay na kapag masungit, always remember na baka kasi pagod talaga. Na kapag mataray, grabe na siguro yung load yun. So, pero minsan, check nyo din, baka kasi kailangan din pala nila ng kausap, kaya sila nagsusungit, yun. Kailangan lang nila ng makasama, masabihan ng mga problema, para gumaang ba yung nila, nararamdaman. Minsan kasi, hindi kailangan ng mga nanay na nasa bahay ng pera eh. Minsan kailangan nila ng kausap. Lalong-lalo na yung mga partner nila, yung mga asawa nila. Kasi may mga asawa kasi na kapag nasa bahay na is ang ginagawa puro cellphone na lang, di ba? Puro gadgets, puro TV, puro nood, puro ganyan, etc. di ba? So, tulungan na lang bilang isang tatay or siguro tatay, tulungan nyo na lang yung mga misis nyo para magkaroon man lang sila ng kahit 5 minutes lang na rest, diba? Kailangan lang nila is 5 minutes support, moral support, yan. Diba? Yung moral support na yun kasi is either hug mo sila, yan, tulungan mo sila sa gawaing bahay, yung paghuhugas ng pinggan, diba? Pagwawalis, pagtatapon ng basura, yan. Siguro kung hindi kung sobrang kailangan nila na support is magsaing na rin, magluto, diba? Baka naman, diba? Wait lang. And ayun nga, so back to the topic tayo. So yun, sana bigyan nyo na lang din ng moral support yung mga asawa or misis nyo na nasa bahay. Yes. Kasi yung nagbibigay nga ang mga lalaki or kayo, mga boys. Man, I'm sorry for the boys. My daughter is here. Yan. Kukulit siya. Ayun, so siguro ngayon na lang yung pinaka-advice natin na tulong. Kailangan tulungan nyo na lang yung mga misis nyo. In a simple and small way, malaking tulong yun para sa kanila. Yes. Big ano nila yun, kumbaga malaking
help. Ayun, malaking tulong nga. Yun. Biggest appreciation yun ng mga babae. Kasi, kahit pa paano, napahinga yung isip nila, yung utak nila, yung katawan nila. Bawat kasi pagkilos ng katawan, kumikilos doon ang utak. Kasi, ang utak natin ang nagbibigay ng instruction sa lahat ng mga bagay. So, yung kapag ang utak natin ay laging kapag ang katawan natin ay laging kumikilos, ibig sabihin is laging gumagalaw ang utak natin. Wait lang guys, wait lang. So, ayun nga guys. Sorry, ulit-ulit. So, ang last natin talaga is, yun nga, is, yun na, tulungan na lang natin yung mga misis natin. And also, i-love natin sila. Love, ganun. Hug natin sila. Yan. So, love your wife. Help your wife. And, considerate your wife. Yun lang yung masasabi ko. So, yun lamang po guys. And thank you sa panonood ng ating vlog ngayon. And I hope may mga nanay na maisip nila na hindi sila walang silbi. Kumbaga, walang nanay na walang silbi. Yan. Walang nanay na walang kwenta. Kwenta yung word, sorry po. Walang nanay na walang halaga or walang ginagawa. So, lahat tayo bilang isang ina, sa bahay man yan or sa opisina, we work for our family, not for ourselves. Hindi para sa sarili natin, hindi para sa personal gain natin or interest. So, we work for our kids and family. So, yun lamang po guys. Maraming salamat. Thank you po and God bless.